Gandang hapon guys. Magbabalik na naman tayo sa channel natin guys. Meron tayong ayusin guys, isang automatic voltage regulator, o sa maiksi na salita EBR. Ang model niya guys ay SBC 1000 in. So 1000 watts ito guys. Hindi na raw gumagana to guys. Nasabog to guys. Sabog to sa wala na yung fuse niya dito. Nakidlatan to guys. To guys, doon to sa rep namin. Yung lakas ng kulog sa kidlat, sumabog ang niya. Fuse niya wala na dito. Dalawa dapat to tanggal na yung mga niya guys. So ito guys, hindi ko na lang siyang isaksak guys, kasi nga nasabog nga. Baka mamaya lalo pang lalala. Wala na siyang power. Anuhin ko guys, buksan ko muna ito. Pakita ko sa inyo kung bakit siya sumabog. Ayan siya guys, mayroon siyang 220 volts, dalawa, tsaka 110. Dapat ito guys, mayroong power to. Umiilaw dapat to siya, pero hindi siya umiilaw guys, sabog nga. So buksan ko muna guys, saglit. Yan na guys, nilagyan ko na lang, dinugtungan ko na lang din siya guys, kasi wala na guys, sabog-sabog na talaga. Ayan siya. Iba na lang inilagay ko kasi wala akong ganito. Wala akong stock na ganito. So napakadumi na niya guys. So dapat kasi ito ay tumutunog tong niya. Ang dumi na itong motor niya. Ito dapat ay function dapat to pag change na yung niya. Ito guys, parang na yung niya dito, napudpud na. Dito siya kakaibang EBR to guys. Ito ba mga bagong labas ng EBR ngayon? Linisin ko muna to guys, para makita natin yung mga niya, kung wala bang bumigay sa kanya, bakit sinibak ito. Saglit guys. Yun guys, ayun sa nakasulat dito ay 15 amperes siya. Ayan pero wala tayong pang 15 amperes guys, ubos na. Ang gagawin natin mga 10 lang siguro. Kung 10 amperes baka pwede ito guys, try lang. Pag hindi siya pwede, dito tayo sa 20 amperes kasi wala tayong 15 pero tumaas na siya guys. Pag fuse kasi di bali bumaba, huwag lang tumaas. Okay guys, ito siya. Kakabit ko muna. Ayan na guys, nakabit ko na. Okay na siya. Ganyan lang muna guys, kasi wala tayong Kailangan natin ng 10 amperes. Medyo mababa talaga. Dapat sana 12. Kahit man lang 12 guys. Baka mamaya sibaking muli ito. Okay, try natin guys. Saksak muna natin. Ito yung niya. Ito. Saksak ko guys. Ito. Try natin, baka sasabog muli. Ayun na siya, umilaw. Pero dapat guys, tumutunog tong niya. Hindi siya tumutunog.
yung auto bolts niya, ayun oh, hindi siya nag ano, hindi siya nag-function. Pero dapat gumanon yun dito. Pero merong oras to guys, meron siyang time na mag-release yung voltahe niya. Ngayon naka 0 volt siya. Pero pag ipiselin mo tong quick start, mag auto volts yan. Kaso lang, wag lang muna. Power only. Normal operation. Okay. Antayin natin guys kung kailan siya mag automatic. Mag-automatic yung ano niya. Ito yung supply niya. So dati to guys, pag bumaba yung kuryente, tumutunog ito. Ganun. Parang naglalaro. Pag bumaba yung amperahe ng kuryente, yun i-adjust niya sa 220. Pero ito ngayon medyo ang tagal naman. So wala na siyang automatic siguro to guys. Kasi ang tagal. Wala namang piyesa doon na sumabog o ano man lang. Wala guys. So abangan na lang natin ano ang mangyari sa kanya. Kasi may relay to eh. Yung relay niya. Mamaya hindi na gumagana yung mga ano niya. Hindi na siya pumapangsyon guys. Hindi na siya nag-automatic. Wait lang natin guys kung kailan siya mag-automatic. Mga 5 minutes siguro to. Ang tagal eh. Zero volt pa yun pag ganyan guys. Pag i-quick start natin, hindi natin malalaman guys kung nag-automatic siya. Dapat di muna natin pakialaman yung quick start. Yun ang quick start nya. Post button. Gold source. Stable. Stable ba yan? Tagal oh. So hindi siya nag-automatic guys. Meron ng problema to. Bakit hindi siya nag-automatic? Dapat nag-automatic yung ano niya. Hindi na siguro gumagana tong mga relay na ito. Yung relay doon. Parang yun ang mag-switch sa kanya doon. Kasi dati ito tumutunog ito pag ano, pag bumaba yung amperahe, nag-alboroto itong ano to motor oh. Maingay siya. Baka itong motor may problema na. Hindi na siya nag-automatic. Hindi talaga guys. Wala. Wala pa. O yun na. Ayun, nag-automatic. Pero wala siyang, walang tunog yung relay niya. Pumatak siya sa 220. Yun. Gumana naman siya guys. Hindi naman siya. Fuse lang palang isinibak noon. Yun ang pinalit ko. Yan lang muna kasi wala tayong fuse na iba eh. Yan lang muna guys. Pero ang ano sa kanya, bakit di siya
automatic naman. Ini yung quick start nya. Ulit natin. Nag-off naman ang relay. Quick start. Yun. Ayun, nag-quick start. Yun na ganun niya. Ibig sabihin, nag-green siya. Nag-operation ng ano niya. Operation na siya. Kaso nga lang ito ay hindi na siya kumbaga nag-change yung ano niya. Hindi na nag-change yung hindi na gumagana yung pag automatic sa kanya na pag bumaba yung amperahe ng ano siya ay naka-steady sa 220. Ito ay parang wala na. Hindi na niya na ano. Hindi na siya tumutunog pag ano. Hindi tulad nung bago ito tumutunog. Nag-automatic ito. Maingay ito pag ano. Bumaba taas yung amperahe ng ano, voltahe ng ano, kuryente. Pero ngayon medyo ewan ko bakit kaya hindi siya makapag tunog. Mukhang nasira yata tong motor niya o ano, kasi hindi na siya nagtutunog eh. Ito yung ano niya sa motor niya. Ayun, motor na maliit, dinamo. Yun ang adjust sa kanya. Kung halimbawa tumaas bumaba yung ano, tumaas bumaba yung voltahe ng kuryente. So yun lang siguro guys. Yan lang muna, gumana naman. Pero sa tingin ko mukhang hindi na nag-regulate ito guys. Ganito. Hindi na siya nag-regulate siya ng hindi na gumagana yung regulation niya. Kasi dapat tumunog yun pagbukas. Ito dito. Ito dapat nag-adjust niyan. Try nga natin guys. Try natin. Bunutin natin dito. Tapos i-adjust natin to. May wala bang kuryente? Ito siya. Wala pala ako sana. Yan. Ito dapat naglalaro to guys eh. Ito. Pero hindi na siya naglalaro. Hindi ko alam. Try natin. Tapos saksak natin kung naglalaro pa ba yan. Switch natin. Ayun. Ganun dapat yun guys. Ayun o. Parang tumigil na lang siya dyan. Hindi na siya naglalaro. Dapat punta yun doon. Ganun dito. Ikot-ikot sila. Ito siya. Punta dapat yun doon ano dapat yan. Yan, punta doon. Nagsiswitch dapat yun. Ganon. Pero nangyari wala. Hindi na siya nag-ano. Pag bumaba kasi yung voltage ng ano kuryente, ito ay nag-ano siya, naglalaro, umiikot siya patungo doon, ibabagsak niya yun doon sa kabila. Tumataas yung na-regulate niya. Ulitin natin doon kung sa taas nilagay. Hanggang dyan nga lang siya parang wala siyang lakas. Hanggang dyan na lang yung ano niya. Pero umikot naman siya. Dapat isi-switch na yun dyan. Yan. Ewan ko kung gumagana ba itong mga switching nito. Yung switching niya dalawa guys Yan.
Sa switch niya yun, parang itataas niya yung voltahe na ng andon pag bumagsak. Ngayon nawawala. Check ko muna to guys, yung mga switching niya. Check ko muna to kung gumagana pa ba yan. Gumagana naman ang ano na, parang mayroong nahahati na wire guys. Ayun siya oh, maliit, ayan oh. Ito siya. Kaya bunutin ko muna. Ayun, nakabunot pala. Ayun oh, parang sumabog oh. Tingnan ko nga kung anong nangyari niyan. Waiting ko lang siya. Ayan na guys, okay na siya. Inabalik ko na yung ano doon. Chinecheck ko din yung resistor niya doon guys. Ito kasi medyo nag-carbon siya. Pero wala naman siyang problema. So, ito lang talagang problema niya guys. Itong ano na to. Fuse. Balik ko muna to guys. Parang ano na. Ako na lang magbalik guys. Mag ano na lang. Signing off na ako. Ito, ang dumi oh. Grabe. Tagal na rin to guys. Nasa 2 taon na ito. Okay. Yan guys. Pag mga ganito na wala siyang supply, check mo muna tong ano dito. Tong fuse dito. Pero wala na kasi ako nakitang fuse na kaganyan na siya eh. Dito naman sa taas. Pag ito ay nagloko doon sa loob, ito naman ang sisibakin niya. Pero pag ito naman sa labas, ito magloko dito o kaya doon, masira ito guys. Ayun lang yan guys. Sana guys may natutunan kayo sa ano, sa ABR. Ayan, okay na siya. Bye bye guys.